panawagan nyo kanina na tanggalin muna yung travel tax, excise tax, and VAT doon po sa airport fare, magiging malaking tulong yan no, para mabawasan po yung cost ng babayaran ng mga magbubuk sa inyo. Ano pong balita? May tugon po ba ang gobyerno kung may posibilidad na mapayagan po ito? The travel tax thing, I know is already on the final stages. I think Oo. pirma na lang po ang hinihintay. Uh-huh. About the reduction of Excise the and taxes VAT? on the fuels, I think those are all emergency laws that we passed since the crisis. So this one, I'm not 100% sure lang po Okay. kung nasa na po tayo as of this point. But it definitely will have a big effect kasi if the taxes on fuel is reduced or removed, then the burden on our airline partners will be lessened. And of course, mapapasa din yan sa ticket prices. Wala nang ibang option aside from that na pwedeng gawin po ang gobyerno para po kahit papano matulungan po yung sektor ng turismo natin? At the end of the day, it's a global crisis po kasi. So it's the pressure ng oil in the global market. So it's really hard to push our government as well to do so many things because at the end of the day, these are factors na hindi rin po natin kontrolado or Tama hindi rin po naman. kontrolado ng gobyerno Oo. natin. Pero sa ngayon, manageable pa naman po itong mga travel agencies natin. Kaya pa naman po na i-sustain itong kanilang mga business kahit na sabihin na natin na nahihirapan din po kahit naghihigpit ng sinturon. Right. People are still traveling. Like I said, yung Asia, domestic, are still moving quite strongly. It's just that talagang nabawasan lang po talaga ng significantly because of yung beyond Asia natin or and there are also sectors na kunwari yung mga hindi naman super essential travel na before they were willing to book very easily. Ngayon medyo nagda-double think muna, baka ipagpaliban muna natin. Okay. Sige, ang problema kasi nga sa domestic travel natin, Mahal. Sir Kim, no? As we all know is that mas mahal pa Mas ang pamasahe papunta ng Cebu, Bohol o O Tacloban kaya Boracay. kaysa sa pupunta ako. Dati, no, kaya pupunta ako sa Hong Kong. No, yan ang sitwasyon. Ngayon kasi, nagtaas na rin po iyon. So, sa atin naman din, ganun din, no? Mas mahal na. Sa puntong iyon, ano ang panawagan nyo sa mga airline naman? Kasi yan ang issue dyan Ang mahal ang pamasahe, pupunta ka ng Davao, daig mo pa ang pumunta ng Europa Go ahead. Yung issue natin with the expensive flights locally, I think cannot be attributed then fully to the airlines kasi at the end of the day, it's also infrastructure issues natin with our airports and also yung number of flights that can fly in and out of an airport. It's a demand and supply thing po, Sir Ted. No? So the more aircraft or the more seats that we can sell for a certain destination, the lower that the price we can provide for our passengers. So like yung mga specific places po na sinasabi natin na masyado mahal, siguro like the Batanes or the Siargaos, talaga pong mahal siya kasi hindi pa natin na-expand yung infrastructure and the demand is talagang overflowing po sa number of seats that we can sell. So in the long run, I think in the short run, hindi po natin siya masosolusyonan po talaga. But in the long run, it's really fixing or improving our infrastructure to be able to accommodate more larger aircraft and so that we can sell more seats. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.